Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti, kunin natin sa Silo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Silo ang kaba ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phines. Ang mga Israelita'y napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita ay nalupig na naman ng mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at kanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phines. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itinakwil kaya kami ay nalupig. Hukbo nami biniyaya at hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin, ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, hindi ko alam anong pakiramdam nyo
tungkol sa unang pagbasa ngayon na galing sa unang aklat ng Samuel. Ang unang pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkatalo, pagkabigo. Lumaban ang mga Israelita sa isang giyera laban sa mga Filisteo, mga terorista na umaatake, umaapi at umaalipin sa kanila. At sa laban nila, natalo sila. Maraming Israelita ang nasawi, namatay. At ang mas masaklap pa, nanakaw ang kaban ng tipan, ang Ark of the Covenant, ang pinakabanal at pinakamahalagang bagay para sa bansang Israel noon. Nanakaw pa yun. Tapos, sabi no nagbasa kanina, ang salita ng Diyos. Tayo naman, sumagot tayo. Salamat sa Diyos. Pagkatalo, pagkabigo, kasawian, kamatayan, salita ng Diyos. Mga kapatid, oo. Ang mga karanasan na ito ay bahagi na rin ng salita ng Diyos. At yan ang misteryo ng ating pananampalatayang Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, dahil kay Jesus, alam natin na siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus na sumuot at sumuong sa buong karanasan ng pagiging tao, kasama ang mga sakit at pagdurusa, kabiguan, kasawian, kamatayan, kahirapan, lahat ng yan ay naranasan ng salita ng Diyos. Lahat ng yan, bahagi na rin ng salita ng Diyos. Walang karanasan ng tao, maging ang sakit, galit, pait, lungkot, takot, ang makukubli mula sa pag-unawa at awa ng salita ng Diyos. Bahagi ito ng salita ng Diyos. At yun ang pinagpapasalamat natin. Yun ang pinagpapasalamat natin. Na lahat ng karanasan natin ay pwedeng masuot, masama, maibahagi ng salita ng Diyos. Nung minsan may kausap akong pasyente sa ospital, siya ay dumaranas ng isang malubhang karamdaman. At batay sa sabi ng mga doktor, nasa bingit na siya ng kamatayan. Masakit na pakasakit ang kanyang pakiramdam. Para siyang unti-unting inuubos ng kanyang malubhang karamdaman. At tinanong ko siya, anong nagpapalakas ng loob mo ngayon? Anong nagpapalakas ng puso mo ngayon? Sabi niya sa akin, hindi ko alam hanggang kailan to matatapos, Father. Pero alam ko lahat ng ito matatapos sa Diyos. Matatapos sa Diyos. Pati ang sakit ko, mauuwi sa Diyos. Yes, mga kapatid. Anumang pinagdadaanan natin, magiging bahagi rin yan ng salita ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang yumakap, tumanggap, magpanibago, magpabanal dito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat walang karanasan namin ang lingid sa iyo, maging ang aming sakit at kahinaan, kamatayan at kasalanan ay pinagpapanibago mo, inuunawa, kinikilala
at sa iyong awa ay binabahagi sa iyong kalooban. Turuan mo kami na isuko lahat sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo sa araw na ito.